Hindi ko po alam. Kasi alam ko na sa ibang bansa. Kasi, di ba, bago kayo pumunta dito sa Pilipinas, para meron kayo dinaan ng ibang bansa. Tama ba? So, kaya yun ang alam ko. So, okay, so anyway, salamat po sa inyong pagbisita at kayo po ay welcome po dito. So, kung alam ko naman na darating dito, pinapag-preach ko na yan. Katulad last year ba yan, di ba? Sinadya ni brother, para di mo. Okay, so isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mainit. So, ipag-pray nyo po na tayo makapag-aircon, ipapasara natin yan. Amen! By the grace of God. At ipag-pray nyo po na mabili yung likod na lote para expand natin hanggang doon. Amen! Diba? Pag-pray nyo lang po. At kung hindi man tayo lubogin ng Panginoon na kaya natin po talagang napakasarap pong balik-balikan ng mga salita ng Panginoon at talaga katasing, sabi nga. Okay? Matthew chapter 5, magkaroon po tayo ng salitang pagbasa beginning verse 1. Sana i-memorize na natin ito, simula prayer meeting, tapos nung pang BI, graduation. So, okay. Matthew chapter 5, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 16. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. 4. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. 6. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. 8. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. 10. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. 12. Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. 14. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse 16, altogether very weak. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos Ama namin sa langit. Dahil sa iyong pong salita, Panginoon, kung bakit kami po ay nananatili, na nakatayo, na naglilingkod sa inyo. Dahil sa iyong salita, Panginoon, kung bakit nagagawa po namin malagpasan, mapagtagumpayan, mapaglabanan ang mga problema, pagsubok na dumarating po sa aming buhay. Dahil sa iyong salita, Panginoon, kung bakit nagawa po namin magbago, talikuran ang mga kasalanan, at nagagawa po namin na maglingkod po sa inyo. Sa hapong ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong pumapagbiyayang trono. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Salamat po, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang aming Diyos na mawagin at mapagmahal, hindi nagbabago, tapat, mula noon, ngayon at bukas. Ikaw ang Diyos ni Moses, ni Abraham, ni Jacob. Salamat dahil sa biyaya kung bakit narating namin ang taong ito at kung bakit sasapitin namin, dadanasin namin ang ika-4 na taon na anniversary ng inyong pong katapatan, kabutihan sa buhay ng bawat isa. At salamat po, Panginoon, tunay na hindi na po namin sa puso ng bawat makakapakinig ng inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po ang pangangaral, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa lahat ng dako ng mundo. Salamat na sa hapong ito na kasama po namin
ang pamilya po ni Brother Selvin. Salamat po Panginoon sa inyong pong kabutihan. So ngayong hapon mga kapatid, mga minamahal, muli ang title po ng mensahe this afternoon, Sermon on the Mount. Ito po ay pangangaral ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay nandoon sa kabundukan kasama ang mga alagad. Sermon on the Mount. At tunay, ako po ay blessed na blessed dito sa salita ng Diyos. Ako po ay blessed na blessed sa mensahe na ibinigay ng Panginoon. Sana kayo din. Sana hindi ako lang. Kasi useless po pangangaral kung ako lang po yung nabe-bless. Diba? Dapat lahat tayo, maaari kayo tinatamaan, nasasaktan, pero ito po ay para sa ating lahat, para sa ating paglago, para sa katitibay ng ating pananampalataya, para tayo po ay patuloy na maging kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Sermon on the Mount, mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay po ang ating pong titingnan dito. Tatlo, pero maraming mga sub-points. Okay, so una, simulan na po natin. Ito naman po ay pinangaral na noong Webes at kaninang umaga. So, una makikita po natin, Sermon on the Mount, it is an encouragement. Ito po ay talagang encouragement sa ating lahat. Amen po ba? Talagang ang salita ng Diyos ay encouragement. Kasi alam ng Diyos sa ating buhay habang tayo naglalakbay sa mundo ito, habang tayo naglilingkod sa Kanya, habang tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, maraming discouragement ang darating sa ating pong buhay. Amen? Eh mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, susuko na ako eh. Pero dahil sa salita ng Diyos, ako pina-encourage eh. Na-encourage ako magpatuloy, na-encourage akong patuloy na maglingkod, na-encourage akong patuloy na mangaral, na-encourage akong patuloy na mag-akay ng kaluluwa kahit walang kating. Amen, amen. So mga kapatid, mga minamahal, encouragement po ito. Amen. Talagang ako po'y blessed na blessed sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, dalangin ko, hindi ako lang ang dapat ma-encourage dito. Maging kayo, sapagkat ang dami pong pagpapala na ipinakita dito sa atin ng Panginoon. Uulitin ko, ang sabi nga po dito sa verse 3, for theirs is the kingdom of heaven. So sa kanila, sa atin, ang kaharian ng Diyos. Ito po'y napakagandang pagpapala na sa atin. Encouragement ito sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang pagpapala ay huwag natin titingnan at laging natin isipin, ang pagpapala ay hindi lamang yung pera, magandang sasakyan, magandang damit, or magandang buhok. Diba? So magandang buhok or magandang asawa or magandang lalaking asawa. So hindi lamang po yan ang pagpapala ng Panginoon. So yung po mga kapatid, mga minamahal, it is an encouragement una to serve our Lord our God. Kaya mga kapatid, talagang ako may blessed na blessed dito. Gusto ko nang sumuko pero dahil sa salita ng Diyos. Preach. Nagagawa ko kung tumayo. Amen. At kung titingnan nyo, parang wala namang problema si Pastor. Pero salamat. At lagi na nakikita si Pastor. Katabi. Ngayon, umiiyak. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, talagang mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, makinig tayo, at atin itong i-apply sa buhay. Namnamin natin ang mga mensahe na sinasabi ng salita ng Diyos. It is an encouragement to serve our Lord, our God. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, mayroon tayong bisita. Sila po, kahit nandun sila sa ibang bansa, bawal ang pangangaral, bawal ang pagsamba, pero patuloy silang naglilingkod. Kahit nandun sila sa ibang bansa, nandoon na sila'y umaawit ng mga awiting para sa Panginoon. Mahirap kapag nasa ibang bansa, meron tayong dumating dito mga misyonary.
Pero sa halip na sila po'y ma-discourage sapagkat nakita nila yung lugar, nakita nila ang lugar ay mahirap at talaga nakita nila ang lugar ay talaga nabubuhay lamang sa pagkain ng mga uod, sa pagkain ng mga palaka, sa pagkain ng mga gulang, pero hindi sila na-discourage. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is an encouragement to serve our Lord our God. At ang daming pagpapala na ibinigay dito. For they, sabi po dito, shall be comforted. So maaaring ngayon ako pinapapayak, pero sa bawat araw, sino? Sino yung nagko-comfort sa akin? Diba? Salita ng Diyos, ang Panginoon na nagko-comfort. So meron tayong mga kalungkutan sapagkat hindi naman nga po natin mapiplease ang lahat ng tao. Maraming maninira sa atin. Pero salamat sa salita ng Panginoon. So mga kapatid, it is an encouragement to serve our Lord our God, to be satisfied in all wonderful blessings of the Lord to us. So kung babasahin ninyo, uulitin ko po ulit ang sabi dito, for theirs is the kingdom of heaven, for they shall be comforted, for they shall inherit the earth, for they shall be filled, and then for they shall obtain mercy, for they shall see God. Yan po yung mga pagpapala, for they shall be called the children of God, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang dahil sa mga pagpapalang ito, ako po ay satisfied. Satisfied. Na minsan kahit walang lamang pera ang aking bulsa. Tuloy sa paglilingkod. Amen. Sabi ko nga sa inyo, doon sa 1.5, nandun na rin yung sabon. Paglaba. Diba? At kung minsan ako magpapalaba 200 pesos, nandun na. Sa 1.5. At salamat, mayroong mga nagbibigay ng sapatos, nagbibigay ng pantalon, nagbibigay ng aking barong. Hindi ko na ito binibili. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi lang ito yung pagpapala. Ito yung magandang pagpapala sa atin. For theirs is the kingdom of heaven. Sa atin, yung kaharian ng langit. At tayo aalilin ng Diyos sa oras ng ating pag-iisa. Tama ba? Meron dyan, isang tao na lulungkot, nag-iisa. Pero malaki din ang advantage na nag-iisa. Malaki ang advantage na nag-iisa. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po talagang Sermon on the Mount. It is an encouragement to serve and to be satisfied in all wonderful blessings of the Lord to us. Isipin natin, ano ba yung mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon? Di ba para sa akin nga, sapat na yung buhay na walang hanggan. Sapat na yung ibinigay, inialay ni Kristo yung kanyang buhay para sa atin. Pero anong ginagawa niya sa atin ngayon? Sa bawat araw nandoon ang kanyang pag-iingat. Sa bawat araw binibigyan tayo ng kalakasan, kalusugan. Sa bawat araw tayo iniingatan. Hindi tayo na-aksidente, maaaring mayroon na-aksidente, pero nandoon pa rin ang pag-iingat ng Panginoon na hindi pa kinukuha ang kanyang buhay. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, meron yung mga namatay pero ang laki ng kanilang babayaran sa ospital. Meron mga namatay na hindi may labas-labas ang bangkay sa ospital sapagkat hindi pa fully paid. Pero sa atin, hindi natin dinadanas ang ganong problema. Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang dahilan para tayo ay tumigil, huminto, magsawa, mapagod sa ating ginagawa sa Panginoon, sa ministry, sa gawain ng Panginoong Jesus. Hindi tayo dapat mapagod at magsawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Walang kasawa-sawa. Diba? So, and then it is an encouragement not only to serve, to be satisfied, but also it is an encouragement to stay in the will of God. Sini-encourage tayo ng Panginoon na tayo ay manatili sa kanyang kalooban, na sundin natin lagi ang kanyang kalooban. Bakit? Ano sabi dito? For theirs is the kingdom of heaven. Blessed is the poor in spirit. Kung tayo po magpapakumbaba, talagang tayo po ay nandun na yung pangako niya sa atin ang kaharian ng langit. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakagandang maging masunurin sa Panginoon. Napakaganda. So to stay in the will of God. Huwag natin gawin yung mga sarili nating kagustuhan. Tayo po'y maging masunurin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. So ito po yung una, it is an encouragement. Pangalawa, mga kapatid, mga minamahal,
It is an enlightenment. Ito po dahil dito sa Sermon on the Mount, ang dami ko pang naunawaan, nakakuha pa ako ng mga knowledge at ng mga karunungan at talagang naunawaan ko yung mga ilang mga bagay. So it is an enlightenment, gain greater understanding. Kaya kung gusto natin ng knowledge, gusto natin ng wisdom, basahin ang salita ng Diyos. Diyan sa mga Facebook, sa social media, maaaring makakakuha tayo diyan ng knowledge. Pero ang tanong, good knowledge ba yun? At saan tayo dadalhin ng mga kaalaman na ating nakukuha sa social media? Maaaring yung mga kaalamang nakukuha natin sa social media, dadalhin tayo sa kapamakan. Pero yung kaalaman na makukuha dito sa salita ng Panginoon, dadalhin tayo sa magandang buhay, dadalhin tayo sa kabutihan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is an enlightenment. God's Word or Sermon on the Mount educate us, edify us, exhort us to exhort us means urge to good deeds. Na tayo, dahil dito sa Sermon of the Mount, ay talagang tayo po ay hinihikayat na patuloy na gumawa ng mabuti. Kaya nga kaninang umaga, unang puntos natin dito, characteristics to possess of a Christian. Diba? Nakita natin dito, ano ba ang dapat na ugali or character mayroon ang isang Kristiyano na dapat taglayin. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, so titinan po natin dito yung exhort us. So, ano ba yung makikita natin dito? Bakit ko sinasabi na talagang ako'y na-enlighten? So, enlightenment about the goodness of the Lord. About the goodness of the Lord. Puro pagpapala ito eh. Maaring hindi dito sa lupa, maaring hindi material na bagay. Amen? Maaring hindi material na bagay, pero ito po, sinasabi ko sa inyo, higit pa ito sa material na bagay. Kaya it is enlightenment about the goodness of the Lord. Ang Panginoon, huwag natin sasabihin na hindi mabuti ang Panginoon. Huwag na natin sasabihin na malupit ang Panginoon. Huwag na natin sasabihin pinapayaan tayo ng Panginoon. Ang Panginoon, God is good. All the time. So yan po mga kapatid, mga minamahal. Kaya talagang ito binasa natin, for they shall be comforted. Sabi ko nga, kahit hindi naman tayo alipin na eh. Kapag may problema tayo, ay, okay lang yan. Matigas naman ang ulo niyan. Okay lang na hindi na yan aliwin. Diba? So tayo yung matitigas sa ulo. Hindi tayo perfect. Hindi tayo laging nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya para sa akin, pwede na hindi na tayo aliwin. Pwede na tayo pabayaan. Ligtas na naman tayo, diba? Pero sa Panginoon, yung kaligtasan na ibinigay sa atin parang hindi pa sapat. Kasi nga, inaaliw pa tayo. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakabuti ng Panginoon sa ating pong buhay. And then pangalawa, enlightenment about the greatness of the Lord. So ito po ay talagang dakila ang Panginoon. Napakadakila. Walang pwedeng ipantay sa kadakilaan ng Panginoon. Kahit sinong tao sa mundong ito, hindi pwedeng pantayan ang kabutihan, kadakilaan ng Panginoon. Dakila siya. Sino sa atin, sa mga, ako wala akong anak. Diba? Yung kayang sakripisyo ang kanyang anak. Diba? Para sa ikaliligtas ng maraming tao. Na kayang ibigay ang kanyang nag-iisang anak para sa kapakanan ng ibang tao. Diba? Sino? Pero ang Panginoon, ang Diyos, nagawang isakripisyo ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak, upang tayo ay maligtas, upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Siya mismo, hindi siya nagkumuha ng substitute. Amen? Hindi siya nagkumuha ng kapalit, kundi siya mismo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakadakila ng Panginoon sa buhay natin. At sino tayo para bigyan pa ng kaharian doon sa langit? Sino tayo para tayo ay talagang bigyan pa ng new earth? Kasi someday tayo ay tatahanin sa new heaven and new earth. So dakila ang Panginoon. Ang dami niyang ginagawa para sa atin. So ang Panginoon ay talagang laging busy.
sa ating lahat. Ang tanong, maraming Kristiyano ngayon, saan busy? Sa mundong ito, sa kamunduhan. Doon busy napakaraming tao. Pero ang Panginoon lagi siyang busy sa atin. Biruin nyo, sa dinami-dami natin, di ba? Ni minsan ay hindi nawaglit ang kanyang atensyon sa ating lahat. Ang kanyang atensyon ay para sa ating lahat. So enlightenment about the goodness of the Lord, enlightenment about the greatness of the Lord, enlightenment about the generosity of the Lord. Ang Panginoon ay mapagbigay. Amen? Ibinigay ang kanyang buhay, malinis na buhay. Tapos ngayon, binibigyan pa tayo ng kaharian sa langit. Tapos ngayon, mayroon pa tayong mansion sa langit. Tapos ngayon, mayroon tayong nakakain. Tapos ngayon, mayroon tayong naisusumot. Tapos ngayon, ay talagang tayo nakakapunta pa ako sa asang lugar. So, ang Diyos ay mapagbigay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sinabi ko sa inyo, na talagang para sa Panginoon, it seems that His life is not enough. Kasi, ang dami pa niyang gustong ibigay sa atin. Samantala, ang mga Kristiyano, are we generous like the Lord Jesus Christ? Tayo ba ay mapagbigay na katulad ng Panginoon? Minsan ang Kristiyano, atin sa umaga, ay sapat na yun. Sa hapon, hindi na ako atin. Diba? Mayroon namang ibang Kristiyano, atin na sa hapon, ay sapat na yun, hindi na ako babalik ng prayer meeting. Diba? So yun po yung ibang tao, ang ibang Kristiyano, kulang ang ibinibigay ng oras sa Panginoon. Binabawasan ang oras na ibinibigay sa Panginoon. Pero ang Diyos, ang Panginoon, hindi nagsasawa, hindi napapagod, na patuloy tayong bigyan. Kahit tayo ay nabigyan na, bibigyan pa rin tayo. Amen? Ganon ang Panginoon. So talagang sobrang mapagbigay ang Panginoon. So sabi ko, talagang sapat na naman yung buhay niya eh. Ibinigay niya ang kanyang buhay, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, binigyan tayo ng kaligtasan. Ngayon talaga ang pangako pa niya sa atin, mayroon tayong mansyon sa langit at tayo iniingatan sa bawat sandali ng ating buhay. Amen? So bakit tayo malakas pa? Ito'y dahil sa Panginoon. Bakit tayo malusog, walang sakit? Ito'y bigay ng Panginoon. Hindi yan dahil sa iyong vitamins. Hindi yan dahil iniingatan mo yung sarili, kundi ito'y dahil sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pagdating sa pagbibigay, hindi natin pwedeng, walang pwedeng ikumpara sa ginagawang pagbibigay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung sinasabi natin sobra na yung ating ginagawang pagbigay, hindi po yan sobra. Diba? Kasi simula pagkabata hanggang ngayon, nandoon ang pagbibigay ng Panginoon. Amen? Maaaring mayroong nawawala sa atin. Ibig ko sabihin, halimbawa, nawalan ka ng trabaho, pero nagutom ka ba? So, gano'n, mayroong pong mga nawawala sa atin. Or let's say, for example, may nawala sa iyong anumang bagay. O katulad niya, may mga nasunugan ng bahay. Pero, pinapalitan ng Panginoon. Amen? Pinapalitan ng Panginoon. So yung po mga kapatid, mga minamahal, hindi po tumitigil ang Panginoon ng pagbibigay sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana yung ginagawa natin, talagang huwag isusumbat. Di ba? Na kapag nagalit kay pastor, ay kukunin ko na yung aking binigay dyan sa church. Akin naman yan eh. Pag diba kayo nagalit sa akin, papawiin ko ba ang tithes offering na inyong ibinigay? Hindi yan sa akin, mga kapatid, mga minamahal. Sa Panginoon po yan. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, tingnan natin yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi yung puro na lang tayo negative. Di ba? So titingnan natin ang mga kabutihan, katapatan, kadakilaan ng Panginoon. Sobra talaga ang kanyang pagbibigay. So yun po mga kapatid, mga minamahal, it is an enlightenment about the goodness, greatness, and generosity of the Lord. And then next mga kapatid, mga minamahal, kaya nga mga kapatid, dahil sobra yung pagbibigay ng Panginoon,
Gusto ko pang mag-akay ng kaluluwa. Amen. At ang gusto ko talagang yung natitira sa buhay na ito ay talagang ipagamit sa Panginoon. Kasi sobra po siyang magbigay. Kaya meron tayong kapatiran. Maring ito ang tinitingnan niya eh. Sobra talaga magbigay ang Panginoon. Kaya meron tayong kapatiran, hindi nagsasawa, hindi napapagod magbigay sa Panginoon. Hindi niya tinitingnan yung amount na kanyang naibigay sa Panginoon. At kapag mayroon pa mga gawain na nangangailangan na talaga financial support, handa siyang sumuporta sa gawain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung kayo man ay matitison, magagalit, huwag niyong babawiin, huwag niyong isusumbat yung mga naibigay na sa Panginoon. Amen? So, then last, alam niyo, napansin ko pa dito sa sermon on the Mount, it is an excellent sermon. Excellence. It is an excellent sermon. So talagang ito pinapakahalaga, valuable. Napakahalagang mensahe sa ating lahat. Bakit mga kapatid, mga minamahal? Dahil sa sermon na ito, it rebukes us. Na-rebuke ba kayo kaninang umaga? Ngayon ba nare-review kayo? So it rebukes us. Talagang sinasabi ng mga talata, ng mga salita, yung ating pagkakamali. Diba? Ipinapakita ng mga salita, ng mga talata, yung mga mali nating nagagawa. It rebukes us. Kasi kung walang rebuke, mga kapatid, mga minamahal, perfect na tayo? Hindi naman tayo perfect. Walang perfect. Kaya talagang ganyan sa preaching. Talagang minsan masasaktan tayo. Tinatamaan tayo, pero hindi ito patama. Nais lang talaga ng Panginoon mabago, meron pang baguhin sa ating buhay. Kasi meron talagang kulang. So mga kapatid, kaya ito po ay talagang excellent sermon. Bakit? Sapagkat it rebukes us. Pangalawa, not only rebukes us, but also recharge our spiritual condition. Na-recharge ako dito. Lumakas ako dito sa salita ng Panginoon. Nakita ko yung kanyang talagang sobrang pagbibigay, sobrang pag-ibig, pagmamahal, na talagang sobrang napakabuti at tapat ng Panginoon, sobrang dakila ng Panginoon. Para sa akin, sapat na, pero talagang siya ay bigay pa ng bigay, ng bigay, ng bigay. Amen? Tapos yung ibang Kristyano, magre-reklamo pa. Maghapon na nga ako ng Sunday, atin pa ba ako ng prayer meeting? Laki na nga nang binigay ko last year. Yung commitment ko, magbibigay pa naman ako ngayon. Babawasan ko muna. Ganun ba yun? Nakapagbigay last year ng let's say for example, 5,000. Ngayon pa'y babawasan natin. Sobra na naman yan. Sasabihin ba natin sobra na yung ating naibigay? Hindi po dapat ganun. Amen. Kasi hindi natin kayang bayaran ang mga binigay ng Panginoon sa atin. Hindi natin kayang suklian ang mga binigay ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, talagang ito po ay para bagang ako'y na-post dito, talagang ako po'y na-recharge yung aking spiritual na kalagayan po. So ako po'y kaya blessed na blessed. Kaya it is an excellent sermon because it revived us again. Revive us again. Basahin niyo po ang Matthew chapter 5, 1-16. Kung kayo po ay hindi nag-iinit sa paglilingkod, aywan ko lang kung hindi kayo manumbalik mag-init sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Amen. Amen? So, nakaka-revive. Hindi lamang nakikita ng maraming Kristyano na talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Mabuti ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa? Amen! Sumalit tayo nagkakasakit, pero napakabuti ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon, hindi ako nagkakasakit. HIV, meron. Hair is vanishing. Yan ang aking sakit, HIV. So mga kapatid, mga minamahal, yun ang advantage ng single.
hindi nagkakasakit. Wala ka eh. Diba? Walang hapos sa gabi. Walang magmamasad sa gabi. Diba? So yun po yun. Kaya advantage ang single. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng Matthew chapter 5 ng Sermon on the Mount. It is an excellent sermon. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dapat ba tayo magpatuloy sa paglilingkod? Say amen? Dapat ba tayo mag-init sa ating paglilingkod? Dapat ba tayo magtapat sa paglilingkod? So mga kapatid, mga minamahal, dapat. Kasi sobra ang mga bigay ng Panginoon sa atin. Sobra. So yung tayo bigyan ng buhay na walang hanggan, sapat na yun. Sapat na. Kaya minsan pa, uulitin ko, dahil sa biyayang buhay na walang hanggan ng Panginoon, tinalikuran ko na ang yumaman. Tinalikuran ko mga bagay sa mundong ito. Tinalikuran ko ang trabaho. Tinalikuran ko ang mamasyal. Hindi ako natutuwang pumunta ng Boracay. Hindi ako natutuwa na pumunta ng Matabungkay o San Juan para mamasyal. Masaya ako na pupunta doon kung soul winning. Masaya ako kung pupunta doon kung para sa gawain ng Panginoon. Hindi ako masaya pumupunta ng mall. Amen? Kasi sa mall, ano makikita doon? Diba? Sa mall, ano makikita doon? Kamunduhan. Amen? Kamunduhan ang makikita sa mall. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ako natutuwang pumunta ng mall. To the mall? To heaven. Yun ang pinakamaganda, to heaven. Ay, kinapos pa eh. Sa buwan lang. Ay, may buwan na nga dito, kuya. Ay, sa buwan ka pa rin pupunta. Ay, magsawa ka naman sa buwan. Minsan, 3 ang buwan dito, 4 ang buwan. Hindi ka nagsasawa sa buwan. Yeah. All these benefits toward us. So, ano yung ating ibabalik sa Panginoon? Sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin. To God be the glory, mga kapatid, mga minamahal. So, Sermon on the Mount, it is an encouragement, enlightenment, and it is an excellent sermon. So, talagang na-bless po ako sa mensahe ng Panginoon. Talagang walang dahilan para sumuko, tumigil, magsawa, at mapagod. Walang dahilan. Walang dahilan para tayo talaga magpadala sa ating emotion or discouragement sa mundo ito. So, last verse, Galatians chapter 6, verse 9, and let us not be weary and well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tuloy lang po. So, to God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y yung po pumigil, tayo po'y manalangin. Mapagpala ng Diyos sa manaming salamat. Salamat po, Panginoon. Talaga ang inyong pong banal na salita. Nakaka-encourage. At dalangin ko po, Panginoon, tunay na napukaw ang mga damdamin, puso ng bawat kapatiran. Maging ang mga nakapakinig ng inyong pong banal na salita. Na lagi nilang tingnan sa kanila pong buhay, saan man sila naroroon, sa lahat ng oras, ang iyong katapatan, kabutihan, kadakilaan, ang iyong dakilang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na hindi kayang tumbasan ng kayamanan sa mundong ito. Salamat na patuloy mo kaming sinasamahan at pinag-iinit sa paglilingkod po sa inyo. Salamat sa inyong pong banal na salita. Tunay na itihigit pa sa mga kayamanan sa mundong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa, talagang sila po ay mag-aral ng inyong banal na salita, magbasa ng inyong pong banal na salita. At nawa, kami po ay hindi tagapakinig lamang na dinadaya namin ng aming sarili. But be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Salamat po, Panginoon. Binago mo ang aming mga buhay.
Salamat at dinala mo sa ministry, inilagay mo sa ministry. Salamat sa napakagandang pribilehyo nito. Ito yung isang napakagandang pagpapala sapagkat kung wala kami dito, malamang walang ibang gagamit ng buhay na ito kundi ang aming kaaway na Diablo. Salamat na kami po ay talagang dinala mo dito sa katotohanan at binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay aming paglingkuran. Nawa, tingnan namin ito hindi bilang isang pabigat. Hindi ito burden, kundi ito po ay isang pagpapala at isang pribilehyo. Salamat sa buhay ng bawat isa. Kayo po, Ama, siyang magbalik ng pagpapala sa kanila. Patuloy mo pong tingin ang kanila pong buhay at tulungan mo po kami na laging makapamuhay na may kabanalan ayon sa iyong kalooban. Ibinabalik ko sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.